Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang National Coordinator ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting, si Dr. Arwin Serrano. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Amito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome and good morning, Dr. Serrano. Yes, welcome and good morning din sa lahat ng ating mga kabombo. At magandang umaga po, Bombo Dennis and Bombo Ever. Ngayon ho ay mukhang mas nagiging kumbaga challenging sa panig ho ng Commission on Elections ang usapin po ng paghahanda para dito sa barangay at sangguniang kabataan elections. So far, ano ho naman ang mga hakbang na ginagawa ng panig ho ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting hinggil dito, lalo't naungkat din ho yung ilan pang mga usapin na kapaloob ho dyan sa mga paghahanda, Dr. Serrano? Yes, sa ngayon, nakatuto kami dito sa voters registration na mangyayari hanggang May 18. And then immediately after nyan, diretso na kami doon sa aming pong mga pinaghahandaang mga voters education kasi nalalapit na rin yung mga kalendaryo para sa ating barangay and SK elections na nagagawin sa November 2. In fact, pagdating niyan ng mga bandang mga June, July, ay nakatuto kami doon sa talaan ng mga botante na gagamitin para doon sa ating PSKE. And then malapit na yan hanggang doon sa pagpapiling ng COC sa September 28, October 5. Kaya ano na yan, hindi na yan masyadong malayo, kaya pinaghahanda namin na yan ang gusto. Isa pang punto, Dr. Serrano, yun hong sa Bangsamoro Region na minsan ay nagiging sanhi na ho ito ng alitan ng ilang mga opisyal doon at yung mga interested parties na mag-participate sa eleksyon dahil naurong yung halalan ho dyan sa Bangsamoro Region, being the national official ho ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Alam ko, you're from the church, the Catholic Church. And ito na mga activities ng Bangsamoro, of course, para ho sa ating mga kababayang Muslim. So, paano ho yung partisipasyon dito ng inyong panig para kahit paano makaagapay dito sa mga ginagawa ng poll body? Nagsisipatay man kami doon sa mga nangyayari dito sa mga pagpo-postpone ng ating BARM election. Nagsimula nga ito noong sana ay natapos na noong synchronized noong May 12, 2025. Pagkatapos, ito ay pinagpalipan sa October 13, 2025. At akala nga namin ay ano na yun, tuloy na talaga yon hanggang sa nagkaroon ng problema sa mga oposisyon at ito ay kinatigan ng Supreme Court na ipagpaliban kasi nga unconstitutional yung dalawang naunang nagawang batas ng BTA at ito ay binigyan ng bagong petsa ng March 30 kasi nga hanggang bago mag-March 31. Pero dahil nga sa medyo mabagal at ito naman ay hindi naman namin masisisi kasi ayan ay talagang pinag-uusapang mabuti doon sa BTA kaya nahuli sila ng paglabas ng bagong districting law. Ngayon noong dumating naman yan, hindi naman yan kaagad na pirmahan at hindi naman yan kaagad na napalimbag. At nakalagay pa doon sa kanilang districting law na 15 days after pagkapalimbag ay saka pala maging epektibo. Hanggang ngayon hindi pa ito na ipapublish . Kaya minarapat ng COMELEC na kanselahin na yung nauna nilang dalawang COMELEC resolutions regarding doon sa kalendaryo at doon sa mga ilang pang mga guidelines at ito ay pinagpapaliban na
At ngayon naman ay meron namang development sa Congress na ito ay maaring maisagawa sa September 28 this year. Ngayon, dahil sa ang COMELEC ay nagmamanage ng ating halalan, aantay nila kung ano nga ba talaga ang magiging final na suggested na petsa bago ito mangyayari. Pero sa panig naman namin, syempre gustong-gusto rin namin na talagang matuloy ito sa lalong madaling panahon. Kasi nga, gusto nga natin na magkaroon na rin talaga ng first ever na elected officials doon sa ating ginawang struktura dyan sa parte ng BARM. At kami ay nag-aantabay rin 10 ng aming pong mga coordinators and volunteers doon sa lugar ng BARM. I see. Ang akin hong katandem dito si Bombo Ever, may lang katanungan din po para po sa inyo, Dr. Serrano. Alright. Doc Sige Erwin, po. tanungin ko na lamang din po kung nakonsulta din po ba kayo ng Commission on Elections doon po sa issue ng anti-political dynasty bill na isinusulong po ngayon? Hindi naman actually yung COMELEC yung kumukuha ng aming opinion o panig, kundi yung ating kongreso. Last year nagkaroon na rin ng unang hearing ang Committee on Suffrage ng Senado, at ito nga ay pinangunahan ng noong Vice Chairperson na si Senator Risa Ontiveros, na ngayon siya na yung tumatayong chairperson. In fact, mamaya nga ay magkakaroon din ng hearing, pangalawang beses na ito, para nga dito sa issue ng anti-political dynasty na isa lang ng ilang mga senador. Sa darating na next week, yung pagpapatuloy naman din, pangalawang hearing na ng mababang kapulungan para naman doon sa mga naghain ng napakaraming mga versions ng anti-political dynasty. Although karamihan dito ay nagkakapareho-pareho din naman ng malaki, meron lang ilang mga pagkakaiba. Kaya kami bilang aktibo sa larangan ng pagtutok sa halalan ay may malaking kinalaman din dito sa magiging sino nga ba talaga yung magiging masasaklaw, matatamaan kung ito ay gagawing second degree or even up to fourth degree of consanguinity or affinity. Kung paano ba i-define itong sino ba ang tinatawag na dinastiya? Ito ba ay nakakasaklaw sa lokal lamang or sakop din yung nasyonal? So kung sa lokal, ito ba ay hanggang regional, probinsya, o hanggang syudad o munisipyo lamang? Kung ito ba ay sasakupin yung appointive or mga elective officials lamang? Yung mga ganyang mga anggulo, yan yung mga hihimayin, yan yung mga pag-uusapan hanggang sa hopefully umabot ito bago tayo magkaroon ng halalang pang barangay sa darating na November 2. Kung hindi naman, harinawa ito ay umabot bago halalan tayo ng national presidential election ng 2020 sa Mayo 2028. Dahil sa pinag-uusapan nito ng maaga, malaking tsansa na umabot ito bago sa lalo na doon sa ating 2028 elections. Alright. So do you think po, Dr. Arwin, kailangan mo po muna na magkaroon ng trial o pilot implementation sa local level o nationwide na po?
yan yung mga pag-uusapan. I'm sure nung tinitignan ko mga sinalang no na mga Senate bills ng ilang mga senador natin. Yan yung mga pag-uusapan mamaya. Maganda rin na tunghayan din ng Bombo Radyo itong hearing mamayang alas 10 sa Senate, and then ganun din sa February 10 sa lower house naman. Alright. Since ang PPCRB po ay kumakalap din po ng mga volunteers para umasisti po dito sa darating po na barangay and SK elections, as of now, open na po ba ito para po sa mga registration ng volunteers? Open naman talaga, kaya lang hindi pa ganun talaga kaaktibo in terms of volunteers mobilization. Pero maganda rin na mapaghandaan din niya ng maaga nung ating mga local field coordinators regarding doon sa mga nagnanais ng mapabilang. Kasi meron din kaming meron ilang mga gawain din na kami rin ay nagpa-participate actively. Like for example, yung nakaraang dalawang activities natin related doon sa good governance issue, kami rin ay aktibong nakikilahok. Kaya pag kami mga ganyan, nananawagan din kami sa aming mga coordinators na kung maaari sumali sila sa kanilang mga simbahan, either local parish or sa mga bikaryato o kaya sa mga dioceses na kung saan nandiyan pa yung aming mga volunteers ng PPCRB at lumahok sa issue ng good governance. Lalo na yung pumutok yung issue ng mga tiwaling flood control projects. Kami rin ay sumasali rin diyan sa mga ganyang mga usapin. Alright, Mama Dennis. With that, maraming salamat po, Doc Arwin, at nabanggit nyo na din yung para sa aktibidad ninyo dyan sa Senado mamaya. Siguro makiki-update na lang kami right after ng pagharap po ninyo at ng iba pang mga grupo dyan po sa naturang pagdinig. Thank you so much and good morning. Yes, maraming salamat, Bobo Dennis, Bobo Ever, at saka sa ating sa mga paborito ko, ang Bombo Radyo. Maraming salamat po, Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting, lalo na't may pagdinig ho dyan sa Senado ukol ho sa anti-political dynasty bill na nakabinbin dyan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.